Good morning guys. Kasabong na sa Mindanao sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers dito sa aking channel, sa aking YouTube Kaliw Kasabong TV. Maraming salamat sa inyong lahat sa pag-subaybay, sa pag-support sa aking channel, sa aking YouTube Kaliw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, nandito ako sa kabilang mga kanto ngayon. Pakilala ko naman sa inyo. I-update ko kayo, ito siya yung tinawag kong sweater gray nga nanalo din sa San Juan. Kaya lang ang may konting diferensya na sa pakpak, ito siya nataga kasi yung balat dito sa may wing banya, ang wing banya. Diba? Pero parang mailaban ko kaulit kasi makalipad na siya ng mataas ngayon. Yan ang napansin ko sa kanya at saka yung sugat niya sa liig. Tinanggal ko na kahapon yung mga tayo nito. Ayan, pati dito. Ayan, mali na. Pagpasensya mo pala ako na ingay kasi yung aso bagong tinali dito sa nagbabantay dito sa ating mga manok bago kasi yung aso yan. Medyo maingay, pagpasensya niyo muna ako talaga dahil wala talaga akong ibang choice kung hindi. Pabayaan ko na lang yun dahil bago kasi makatali. Baguhan din siya dito bagong dating. Malaking bahay din yan na may aking tagabantay dito kasi malayo ang bahay ko dito nasa kabila. Iba ang manok ko dito, iba din nasa likod sa bahay doon sa kabila. Ito yung sinasabi ko sa mga baguhan pa lang. Ito naman ang kita ko sa inyo yung talisay ko ng nalo. Parang sample prueba sa inyo ito ha. Ang manok talaga nagkadepende sa atin yan na nagbi-breed, nagpalahi, nagparis-paris sa inahin. Gamitin natin ang materialis linyada na pagparisin natin na pamilya talaga sa lahing mananalo, winning line and totoo. Kaya may talo man tayo tulad itong magkapatid na ito, karamihan ng lusot sa kanila. Ito apat magkapatid lumusot, isa lay natalo pero nagdaag isa din nga panalo yun, yung natalo na yun. Kaya ang pinadami ko itong tinawag kong sweater gray na talisay. Sa talisay ko pala, hindi lang ito ang may kulay kong sweater gray kasi mayroon din akong hats gray. Ang kulay pero magkaiba ang hats gray. Mas iba ditong kulay yon, mas ano yun, may ibang iba may pagkaitim-itim pag hats gray. Tapos may pagka brown-brown ang malikuran. Katulad nito na walang pagka brown-brown ang malikuran nito. Yan ang palatandaan ng sweater gray at sa hats gray. Magkaiba ang kulay talaga niyan sa pares na talisay pero iba ang kulay dito sa likuran sa mga kulay sa bahid. Ito lang yung pinaalala ko sa inyong aking mga subscribers, aking mga followers, aking mga viewers na aking subscriber talaga na solid subscriber ko nga. Dito ang mga content ko, tinuturo ko lang sa inyo, i-share ko lang sa inyo ang aking totoong obserbasyon na experience karanasan sa pag-alaga ng manok, sa pag-ibrid at sa paglaban-laban. Kasi sa kadami ng nakukontent, sa kadami ng bibrid ng mga manok, napansin ko minsan kasi yung iba hindi naman sa rangka lang ako, hindi naman yung lahat na nagkakontent tungkol sa manok. Hindi naman lahat kasi sinasabi nila ang totoo. Karamihan ng isasabihin nila linyadan walang laglag. Ako hindi ko maniwala talaga niyan, sa totoo lang. Sarili na lang opinion. Sarili ko rin opinion yan, hindi ako maniwala. Kasi ako mismo, bata, ako pa mismo, ulit-ulitin ko sa inyo, na Negros, pamilyado ako, pamilya ko ng sabungero, ang tanong sa bungero, pero may laglag talaga tayo. Katulad nito, winning line talaga itong linyada na ito. Kilala to dito sa amin na mga gris talisay ko. Pero kung masugal na hiwaga, may talo tayo. Kasi sinabi ko naman sa inyo, kapag hindi talaga pa ang araw na yun, oras na yun para sa atin, sa entry natin na tayo mag-champion, mailagay talaga sa talo niyan. Pero kung oras na panahon natin yun para sa atin, kahit ano mangyari, kahit ano pagaling pa rin ang mga kalaban nating manok, ay kabigatin tayo rin ang mag-champion, tayo rin ang mga guwagi, mananalo ang mga manok natin. Kasi hiram-hiram lang, sinasabi ko ulitin sa hiram-hiram lang kasabong ang tinawag og swerte buenas na
sa isa ka manok. Sugal kasi. Kasugal ka ng obsertihan. Kasi sa sugal may tari din ang kalaban. Isipin nyo naman kahit nga sabihin mo lang nga mahinang klase nga manok, pero minsan nga yan pa ang nakasilat sa mga quality ng mga manok, mga magaling mamalo ang mga manok na mga sinabi lang mga mahal na manok. Kasi kung sinabayag swerte ang may-ari, ang manok na yun na makalaban natin kahit mahinang klase lang, hindi pagalingan, pero masisila tayo. Ang advantage lang dito sa atin na quality, ang minamanok natin, sinasabi ko lang naman sa inyo, paliwanag ko palagi sa inyo, lamang lang tayo sa panalo kaysa talo. Kasi kung mga mahina lang klase ang kalaban natin, malapit-lapit na tayo sa panalo dyan. Kung mahinang klase lang maging mga kalaban sa mga manok natin. Bukod na magaling ang manok natin bumatog palo, quality, yan, importante din sa pag-alaga. Marunong tayong mag-conditioning, marunong mag-handa. Huwag tayo nga laban-laban lang. Porkit quality ang manok natin. Kung puro lang tayo bara-bara, laban-laban lang. Basta lumalaban ang manok laban, lamang pa rin sa talo tayo dyan. Pinagdaanan ko rin natin ang kabatakan. Sa amin sa Visayan, ang tawag doon sa Negros, haras. Haras na pagkasugarol. Mas maganda ang tawag nito, timing kung sa laro pa sa manok, timing ng susugal. Kasi may talo man pero marami ang ipapanalo nga manok. Timing nga tinawag sa Bisaya, timing nga magdala sa manok, magulot, maglalaban. Yan totoo. Pero tinawag sa mga Bisaya na mangharas, naintindihan sa mga Bisaya yung mangharas tinawag. Lagi matatalo yan. Basta ang manok lumalaban, sige-sige laban, pero di niya alam na para siya talo. Yan ito. Hindi ganoon dapat sa paglaban ng manok. Kaya ang ginagawa ko, pinag-aralan ko ng mabuti. Kaya ngayon nakamit ko na ang hindi ako puro talo, lamang ako sa panalo. Dahil bukod na marunong ako sa manok, tumingin, marunong ako magpili sa mga linyada sa manok na quality. Pinag-aralan ko rin kung paano dahil ang pagsusugal na pinaka-importante dito, hindi mapabayaan ang ating pamilya. Nilutulit ko sa inyo kasi para sa inyong mga baguhan pa lang, pinaka-importante bago tayo maglaban-laban ng mga manok, na una na natin ang obligasyon na ibigay natin ang pangailangan sa ating pamilya. Yan ang ginagawa ko noong mga maliit pa ang aking pamilya. Pero sa ngayon na nagtapos na, nagtatrabaho ng mga anak ko, ay manok lang inintindi ko ngayon. Nadami ko, binigay ko ang kompletong vitamins kasi ang mga manok ko ngayon, imbis pambili ko dati ng gatas sa mga anak ko, vitamins sa mga anak ko, wala na akong inintinding maliit na anak. Dito sa manok, ginagastos ko na ang para sa mga gastusin dapat sa mga anak ko. Yan. Pero di pa rin maiwasan na ang ating mga anak. Ako, ang ating apo pala, may apo na ako. Yan din ang ginawa ko. Maging kapait dati nung maalaala kong maliit ang anak ko. Yan, makasama-sama ko rin yung apo kong babae. Kasi yung mga dito malapit sa akin. Yan ang ginawa ko rin na kasihan alagaan ko rin bukod sa mga manok ko. Kasi hindi naman pwede nga puro manok-manok lang tayo, porkit wala na akong binubuhay na mga maliit na anak. Ay may apo din ako kasi kailangan din na magbigay din tayo support sa ating mga apo. Gialagaan ko rin ang apo ko, sinamahan ko rin mamasyal. Request ng anak kong babae, masyal kami kakain sa labas, pinagbigyan ko pa rin. Hindi ko pa rin inuuna nga magpunta sa bungan. Basta makauna sila magsabing may puntahan kami, isasama nila ako kasama yung apo ko. I-postpone ko talaga yan kung sila yung makaunang magsabi. Pero ako, kung ako rin unang makapagsabi sa kanila na may entry ako sa araw na yun, Sabado, kailangan din hindi rin pwede sila nga tatangki sa akin kasi akong nakauna sa kanila. Ganun lang ang bigaya para ang ating pamilya.
hindi magtatampo sa atin. At saka mas magandang maglaban ng manok para sa inyo mga baguhan sa lahat. Walang kumukontra sa atin na pamilya, walang salungat. Kailangan sang-ayon sila sa pagpulis natin na maglaban tayo ng manok. Kasi kung mo'y masulungat, medyo di maganda din yan sa pamanhiin. Karamihan, lalo na sa mga unang magsasabunga, may ayaw na maglaban ka ng manok, may kontragusto, hindi maganda yon. Parang salungat, maganda ang walang sumasalungat. Sang-ayon lahat. Yan ang maganda dyan kasi medyo magaan ang ipapanalo natin. Madaling, parang madali tayo sa panalo. Yan totoo. Pero kung mabigat sa kalooban sa ating pamilya, hindi sang-ayon na maglaban tayo ng manok. Kasi bakit hindi sang-ayon? Karamihan napansin ko yan dati. Paano magsasabong ng manok? Wala nang bigas, wala makakain, tapos magsasabong ka pa. Kaya doon nakasimangot mga misis nila, napansin ko yan. Walang ulam, tapos pupunta ng sabungan. Kaya medyo hindi sang-ayon ang asawa niyan, mga anak. Pero ang ginagawa ko, inuuna kayo, pinaalala ko sa inyo mga bagat pala, unahin natin ang obligasyon sa ating pamilya, ating mga anak, bago tayo sa sabong. Yan lang, maraming salamat uli. Bukas naman uli, iba namang topic, ipapaliwanag ko sa inyo. Basta masabi ko lang sa inyo mga baguhan pala, na dito sa paglalakpag, tinawag o industriya sa labanan sa manok sa sabong, kailangan maging matalino tayo dito na mag-isip para na hindi tayo puro talo. Makamit naman din natin paminsan-minsan ang lamang sa panalo tayo sa talo. Yan lang, thank you. Panood pa tayo.